po sa inyong lahat. Ito po ay real talk lang pero nakakatagos sa puso. Ipapaalala ko lang po sa inyo, lahat po ng nag-a-abroad, lakasan ng loob. Lahat na nag-a-abroad, nagtitiis sa lungkot. Lahat na nag-a-abroad, kalaban ay homesick. Nakakatiis ng hindi kumain, nakakatulog, minsan sa sobrang pagod, minsan hindi nakakatulog dahil sa dami ng trabaho, dahil hindi ka pwedeng tumigil. Kaya tuloy-tuloy lang. Ito ang sasabihin ko sa mga may pamilya na nandito sa abroad. Ang sabi nila, pag abroad ka, apakaswerte mo dahil may pamilya kang tutulungan. Isasabihin ko lang sa inyo, hindi lahat ng nag-abroad ay tumutulong sa pamilya. Lalong-lalo na sa mga magulang, sa mga kapatid. Siguro oo, sa una. Kung emergency, pwede tayong tumulong. Pero yung araw-araw na kada buwan sa sahod ka, magbibigay ka, hindi po yun maaari. Kasi sabihin na nilang madamot tayo. Sabihin na lang mayabang tayo. Sabihin na lang nila nakarating lang ng abroad ay naging mayabang na. Hindi po ganon. Kasi hindi habang buhay nandito kami sa abroad. Hindi habang buhay ay sumasahod kami dito. Kasi darating yung panahon na mawawalan kami ng trabaho, uuwi kami ng Pinas, pero wala kaming kahawak-hawak dahil sa puro padala sa pamilya. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Kaya kung isa kang OFW na matagal ka nang nagtatrabaho or baguhan ka pa lang, maging mindset ka dito. Sabihin na lang, madamot ka, kuripot ka, nakarating ka lang ng abroad, hindi ka na nagbibigay. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin. Pero totoo yung real talk. Totoo yung sinasabi ko. Kasi kung alam nyo lang kung gaano kahirap dito sa abroad. Nararanasan namin hindi kumakain ng ilang araw. Nagtitiis lang kami sa tinapay. Nagtitiis lang kami sa pansit canton. Ultimo panty namin, butas-butas na, nagtitiis pa rin. Nagtitipid. Siguro yung iba, maganda yung trabaho nila dito sa abroad. Kasi nabibili nila yung mga gusto nila. Pero meron kasi akong napanood. Almost 7 years, almost 16 years, umiiyak siya. Dahil sa pagbibigay niya sa kapatid niya, sa mga nanay niya, sa mga pinsan niya, kaibigan niya, sa pagpapahiram ng pera, pero walang bumabalik. Alam niyo kung bakit? Kung alam nilang kung gaano kahirap ang pagtatrabaho dito sa abroad. Sa mga first timer, oo, masarap. Sa una, gusto mo talagang mag-abroad. Huwag kang matakot na hindi mag-abroad. Kung malakas ang loob mo, matapang ka, kaya mo ipagtanggol ang sarili mo, go. Tuloy lang. Dahil may pangarap tayo. Pero isa lang ang bibitawan ko. Hindi ako nag-abroad para tustusan ang mga magulang ko. Sabihin na lang nilang madamot ako. Sabihin nilang mayabang ako dahil naka-abroad. Nag-abroad ako dahil nagsikap ako. Nagtiis ako ng ilang buwan sa accommodation. Nagtatrabaho ako habang nag-a-apply ako. Tiniis ko, munti ka na akong sumuko, baka hindi para sa akin ang pag-abroad. Pero hiniling ko talaga sa taas, kung hindi para sa akin ang pag-abroad, okay lang. Importante, buo yung pamilya. Siguro yung pagpapanata ko sa loob ng kapilya, ipinagkaloob ng Ama. Pero ang sasabihin ko lang sa mga may pamilya na nandito sa abroad, na katulad ko, na may pamilya ako sa Pinas. Hindi ko ginawa tong video na to para magpaawa sa inyo. Hindi ko to ginawa para magyabang.
Ginawa ko tong video na to para tumagos sa puso nyo, ma-realize nyo kung gaano kahirap ang isang OFW. Mararanasan mo kung susubukan mo mag-abroad. Dati, nanonood lang ako sa mga YouTube, sa mga tulpo. Maraming mga kababayan natin na umuwing patay. Maraming umuwi na may tagumpay. Dahil ang pangarap nila ay may bigay nila sa pamilya nila yung buo at yung pangarap na gusto nila. Hindi ang isang pag-abroad ay hindi isang pagmamayabang. Siguro ang makaka-relate nito yung nakaranas na nag-abroad. Masasabi ko lang, hindi ako nakakapagsamba, hindi ako makakain kasi hindi ko kasama yung pamilya ko. Sobrang tipid ko dito. Ang sinasahod ng isang OFW is 22 plus. Pero ultimo panty ko, bra ko, hindi ako bumibili. Dahil pinagpapasalamat ko, nagkaroon ako ng isang amo na napakabait. O sinusunod ko ang lahat ng sinasabi niya. Dahil yun ang mga turo sa akin ng mga nakakatanda sa akin sa accommodation. Salamat kay Ate Gloria. Salamat kay Madam Beth. Kinaya ko. Hindi ko iniisip nakaabot ako ng 5 buwan dito sa Saudi. Sabi nga ni Madam, marirealize mo, mararamdaman mo ang isang OFW pag nakarating ka na. Kaya sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East, hiling ko lang hanggat nandito kayo, mag-receive kayo para sa sarili nyo. Huwag puro bigay, huwag puro pautang, dahil hindi napupulot ang pera dito. Ako kasi pangarap ko talagang mag-abroad kasi para ayoko nung minamaliit. Oo, wala akong pinag-aralan, mababa lang. Nakaabot lang yata ako ng grade 7. Pero pinagmamalaki ko pa rin na pag-aral ako ng magulang ko. Sabi nga nila, may diploma ka man o walang diploma, daig ng walang diploma ang hindi nakapagtapos. Alam niyo kung bakit? Kung marunong kang makisama, kahit saan ka mapunta, hahanapin ka ng tao, maaalala at maaalala ka. Siguro ako yung tao na maraming napuntahang lugar, pinakisamahang tao, pero naalala nila ako. May isang tao na nag-PM sa akin, hindi talaga sana ako iiyak. Alam niyo bakit? Sabi ko malaki na yung anak ko. Sabi niya namimiss ko na yung bata. Pero mas namimiss kita. Sabi niya bakit? Dahil masarap kang makisama, marunong kang makibagay. Kaya ang pinagpapasalamat ko, nagkaroon ako ng mga nanay-nanayan. Broken family man ako, pero pinagmamalaki ko na yung pakikisama ko sa isang tao. Yung maraming pagsubok ko pala, hindi ko akalain makakarating ako dito sa abroad. Tapos binigyan pa ako ng ama na isang big family na ibang lahi. Tinuturing talaga nila akong anak. Kaya ang hiling ko, hindi kami nagmamalaki na nakarating kami dito sa abroad. Kasi yung gustong makapunta sa abroad, yun yung nagsisikap. Kahit wala yung asawa, kahit wala yung